Tuto na nga ba ang mga Pilipino na rumesponde sa mga hagupit ng bagyo? Paano nga ba pinaghahandaan ng mga kababayan natin si Bagyong Pedring? Yan ang ating alamin ngayong umaga kasama sina Lieutenant Colonel Perfecto Peña Redondo, Military Assistant for Administration ng NDRRMC, at si Sunny Pajarilla, weather forecaster mula naman sa Pag-asa. Good morning sa inyong dalawa. Good morning. Morning, Lynn. Pip, and of course, Sunny. Naku, so paano ba natin pinaghandaan ang pagating ng Bagyong Pedring? Can you say na handa tayo? Sa bahagi ng pamahalaan ay itong mga pumasok na Pedring ay napagplanuhan na ang gagawin. May preparasyon tayo at may pagsasanay na isinagawa. Kasi after Ondoy, 2 years ago, marami tayong binili mga gamit na dapat talaga for emergency purposes. Were we able to use these for yesterday sa Pedring? Opo. May nagamit naman dyan. Subalit sa sitwasyon ngayon, hindi lang kasi dito ang apektado sa Metro Manila. Ang Central Luzon ay may apektado din. So ang challenge ng ating mga nagre-responde ay paano makarating sa mga nasalanta. Nasalanta. Pero natuto nga ba yung mga Pilipino mismo? Sila ba, tingin mo, natuto sila sa nangyaring Ondoy before na masanda sila ngayon sa sarili nilang mga tahanan? Yan ay isang malaking katanungan na makakasagot lamang bawat tahanan. Nakita natin, meron pa rin nasalanta. Sa latest report, may 18 patay. Karamihan na daghanan ng kahoy, yun ng na nga, building. mga wall. Kung natuto man sila sa Ondoy sa baha, eh yung tama ng hangin at saka yung nangyari nga sa bandang karagatan, yung storm surge, ay yun ay isang leksyon na naman sa ating mga kababayan na ganitong mga sakuna ay posibleng mangyari mga ganon. Kaya dapat lumayo sa mga buildings, lumayo sa mga kahoy. Yun na nga eh. Sunny, yung nangyari kahapon ng storm surge, parang maraming nagulat na tao. Parang yung mga hindi na-aapektuhan dating lugar, masyado nasalanta naman ngayon. What happened? Actually, yun isang bagay natin na palaging pinapaliwanag. Tatlo kasi ang hazard na dala ng isang bagyo. Yung malakas na hangin, yung madaming ulan, at saka yung storm surge. Kahapon kasi, kumbaga na-highlight lang talaga yung storm surge. Isang factor kasi doon, natapat yung kasagsagan ng malakas na hangin natin, ay high tide din po tayo. At around 9 o'clock and 46 minutes in the morning, yun po ang peak ng high tide natin na about 1.04 meters. So, sa lakas ng hangin natin, tapos medyo elevated or yung sea level natin. And pagka kasi may bagyo, medyo mayroon din talagang tayong pagtaas ng ating sea level dahil mas yung ating atmosphere na overlaying dito sa ating dagat ay medyo gumagaan dahil sa natawag natin na low pressure. So, isa yun sa mga factors na medyo mayroong significant increase ng ating sea level. Tapos malakas yung ating frictional drag because of the strong winds na patuloy na bumabayo sa karagatan. So, nagpapile up muna yun, din patuloy pang mas lumalakas, ibubuhusan na yun. Talagang tatawid siya doon sa barriers. Kaya ang lakas kahapon ng pasok ng tubig, talagang storm surge siya. Marami nagulat kasi maraming tao sanay na sa yung ulan, yung hangin, pero hindi talaga storm surge. Ano yun? Marami nagulat talaga. So, bilang ahensya na nagbibigay ng babala sa mga tao, sa inyong palagay, natuto ba ang mga Pilipino kay Ondoy? Kay Ondoy, per se, yun nga lang, medyo naging bias sa baha. Yung paghahanda ng mga tao, bias sa baha. Kung sa death toll na binanggit ni Colonel, marami sa mga nadaganan. Nag-uusap kami kanina. So, makikita natin na yung maraming patay ngayon ay dahil po sa winds, sa hangin po ito. Minsan kasi nababaliwala yung pag sinabi natin yung hangin. Sa bagay, wala pa naman kasing namatay na inilipad sa hangin. Yung puno na nakakadagan. Yung bibiyahing ganyan, nadaganan ng puno. Yun ang mga kalamidad na naiwasan. Kung tinitingnan, may tatlong potential hazard talaga yung bagyo. Hindi lang po baha. So Pep, ano tingin mo yung mga maaaring gawin ng mga tao para to prevent accidents? Yung tatlong sinasabi niya, di ba? Hangin, baha, at saka yung storm surge. Anong gagawin ng mga tao to prepare for this? Tatlong bagay ang dapat gawin. Plan, prepare, and practice. Dapat nating pagplanuhan yung mga ganito na sitwasyon, yung tinatawag na storm surge, yung hangin na dala niyan. Magplano na tayo, titingnan natin kapaligiran kung malapit tayo sa mga sakuna. Tapos atin din paghandaan yan sa pamamahay mismo, magprepara ng mga tubig kung sakaling masakuna. At practice. And if everything else fails, pray that all the best will be
gagawin natin sa ating kapwa na magtulungan tayo. That's right. I heard the word that I wanted to hear, yung practice. Kasi sa totoo lang, especially kung malapit kayo sa mga low-lying areas, di ba? Dapat talaga, pinaprepare nyo mga anak nyo, o ito, mag-practice tayo. Pag may ulan, anong gagawin nyo? Di ba? Yun po. So, saan ano pang kailangan na, facilities of Pag-asa, is it enough? Para, kasi yung we were warned enough naman sa Yeah. Pedring, I think. No, pero can things still be improved? Kumbaga. Yeah, nandun tayo. Wala naman talagang kahit yung Amerika na medyo, kumbaga, in terms of technology, masyado na silang advanced, kailangan pa rin. So, nandun na tayo sa stage na yon. Ang kailangan lang po natin ay masusiring tulungan. Hindi po kasi magagawa lang lahat ito ng pag-asa. Oo. At saka minsan kasi yung mga tao natin, nagwa-warn kahapon, maraming tawag. May bagyo ba? Meron pa kayo narinig tawag na gano'n? Saan ka ba Ay, sa ano ba Pilipinas na hindi mo alam? Ilang araw na namin to binabalita, lahat ng in forms of media. Yes. Parang ano ba, sa amin na bilang gumagawa ng forecast, ano bang silbi na nandito? Hindi alam ng hindi tao. alam. Tapos they were caught by surprise and then they will point us na hindi No, kayo yung Pag-asa nagtatrabaho. hindi nag-warn, oo. Ang tagal na namin nag-warn, Oo. hindi alam for all. And speaking of warning, Sunny, kanina nasabi nga natin dalawa ang maaaring pumasok sa bansa. Yung isa, anong oras? You mentioned it to me kanina. Mayroon na siyang international name. So bagyo na ito, storm na po ito, Nal-J. Expected to interpar or our forecast area of responsibility. Mamaya pong 2:00 ng madaling araw, kung tuloy-tuloy yung kanyang kasalukuyang Kung ginagalaw. magla-landfall siya sa atin. Hindi naman siya, sa ngayon, medyo tinitingnan at mataas na kasi yung kanyang latitude. Oo. It is parallel na dito sa Cagayan area. So, ang tinitingnan natin, na lalapit man siya, pero hindi na, in-expect natin na magno-northwest siya, so more of Taiwan and din Japan. Hindi naman siya sasalubong kay Pedring, ano? Hindi naman po. Malayo na si Pedring. Malayo Wala na na. silang Goodbye, Pedring na interaction. tayo. Opo. Okay. So yung isa naman ay darating sa... Yung isa sa weekend na tinitingnan natin na posibleng mag-develop. Actually, hindi pa siya low pressure kahit ngayon. Okay, oo. Tinatawag lang naman natin siya na isang tropical disturbance which is potential to develop into a low pressure area and Okay. then magiging bagyo. So, maaaring hindi pa siya dumating sa ating maaari, airport. sana Okay. hindi na mabuo. But ang inaano natin na as early as of this time, sinasabi na natin na mayroon tayong Early posibilidad warning. na maaari itong mabuo. Kasi ang matatamaan naman ito ay Visayas and Bicol area na hindi tayo nakakonsentrate ngayon kasi ang tendency ngayon ng tao doon sa naging impact ng si Pedring. Pedring, oo. Hindi na So- titingnan yung darating na mga araw na mayroon pang maaaring mabuo. Oo, kaya ngayon pa lang sinasabi ng Pag-asa, maaaring dalawa ang dumating, isa mamayang madaling araw, pero maaari pa itong lumihis. Okay, so huling mensahe po kung paano po tayo magiging handa at alerto sa pagdating ng bagyo. Pip, do you have a last message for mga tao? Sa ating mga mamamayan, ang isang leksyon na ating natutunan sa Undoy ay binagong sistema from NDCC, naging NDRMC nga. National Disaster Risk Reduction. Bawasan natin ang nakaambang panganib sa pamamagitan ng pag-aalam at pakinig sa mga Paghahanda. binibigay na warning, Oo. paghahanda sa ating pamamahay sa maaring mga mangyaring sakuna. So dapat maghanda talaga. Sunny? Sa amin na bilang ahensya, gusto nating ipaliwanag, I would like to take this opportunity na kami po ay warning agency ng under ng NDRRMC. Hindi po namin saklaw yung evacuation lahat. Kami po ang nagwa-warn. Warning, yes. Nagbibigay tayo ng informasyon and then katulong nga po yung media, lalong-lalo na po kayo. Talagang may bagyo, nandun na po kayo kaagad. At nagpapasalamit po kami doon. Ang inaano lang namin sa mga tao, maging mapatyag naman. And then, Mapagmatsyag, hindi oo. naman lahat iasa sa gobyerno. Lahat na lang, ngayon na sunod-sunod, dahil nga dito sa tinatawag natin na global warming na to, papalakas po may mga studies talaga na papalakas yung mga bagyo. So, mayroon pa tayong makaambang yung tinatawag natin na subsidence ng ating lupa. Medyo complicated na po yan. Yeah. So, dapat talaga umiwas na lang yung tao doon sa mga vulnerable areas talaga. Kung Oo, pwede. sila na mismo, magkusa na silang umalis doon. Huwag nang hintayin na yung bahaan dyan na, saka sila lilikas. Kasi kinocompute natin, halimbawa, ito, bigyan ko lang kayo ng figures kasi ano yung 100 mm of rainfall, halimbawa, 24 hours na bumuhos. Kung yung scope nun ay 100 by 100 square kilometers, at hindi naman lahat yun evenly i-distribute yun, that is only, konti lang yun, 100 mm. Okay. Hindi naman para parehas ang level nun. Kung yun ay bababa doon sa 25 square kilometers,
ibig sabihin ay 5 by 5. Sunny, medyo complicated na yan kasi mga math na ganyan. Kunti na lang yan. Ibig kong sabihin, pag bumaba yan sa 3 square kilometers to 2 kilometers by 5, mataas na baha yun, 2.5 meters po yun. Kasi sinasabi, 2.5 meters po yun. Mataas na yun. Baha yun eh. Oo. May pwersa yun, hindi naman naka-steady lang yan, baha Oo. yan. So in other words, delikado po Sunny, yan. yung mas maganda pa rin na maging mapagmatyaga Pagmatsyag. tayo, maging handa tayo, makinig sa mga warnings ng pag-asa talaga, syempre. Kaya dapat maghanda po tayong lahat. Maraming salamat, Lieutenant Colonel Perfecto Peña-Redondo ng NDRRMC. Thank you very much, Pip. At syempre, si Sunny Pajarilla mula sa pag-asa. Maraming salamat sa inyo. Be warned and of course, be ready. Thank you. Maraming salamat sa inyong dalawa. Okay, mga kapuso, lipatan po tayo ngayon kay Suzy at Drew. Thank you. Thanks, Lynn. Sa kasagsagan ng Bagyong Pedring, napakaraming lugar ang binaha dahil sinabayan pero ito ng high tide at storm surge dyan sa Manila Bay. Para sa ilan, hindi na ito bago at sanay na tayo dyan. Pero tandaan, dapat laging I am ready. Kaya naman, paano nga ba tayong, paano natin pananatiling ligtas ang ating pamilya sa baha? Watch this. Sa paghagupit ng Bagyong Pedring, maraming lugar sa Kamaynilaan at Karatig Lalawigan ang nakaranas ng pagbaha. Matinding perwisyo at pinsala sa mga ari-arian ang epekto nito bukod pa sa atid na peligro sa kalusugan kung hindi agad uhupa ang baha. Kaya naman ang paalala, dobling pag-iingat. Sa mga binahang tahanan, siguruhin nakapatay ang main switch ang kuryente para iwas aksidente. Ang mga gamit ay dapat na itaas sa matibay na patungan o kaya na ilagay nyo ng maayos sa mataas sa bahagi ng inyong bahay. Ang mga mahalagang dokumento gaya ng titulo ng lupa dapat nasa loob ng plastic para hindi mabasa. Magsuot lagi ng bota kapag lulusog sa baha o kaya'y hugasang mabuti ang mga bintit paa para iwas sakit tulad ng leptospirosis o alipunga. Kinig lagi ng balita sa debateryang radyo para alam ang nagaganap sa paligid. Kung mas tumataas pa ang tubig, makabubuting lumikas na at magtungo sa itinalagang evacuation center sa inyong lugar. Tandaan, mas mahalaga ang buhay kaysa gamit sa bahay. Bago umalis, dalhin lamang ang mga mahalagang gamit at dokumento. Tiyak hindi nakakandado na maigi ang inyong tahanan. Ilan lamang ang mga paalalang ito para ang kaligtasan nyo'y masiguro kung may baha sa inyong lugar. Ang mga unang balita sa umagang ito. Metro Manila at ilang probinsya sa Northern, Central at Southern Luzon hinagupit ng Bagyong Pedring. Ang latest sa lokasyon at lakas ng Bagyong Pedring alamin. Sa San Mateo Rizal, aabot sa 15,000 residente inilikas dahil sa baha. Pati mga alagang hayop at nakaburol na labi dinala rin sa evacuation center. At Mister Camille Prats inihatid na sa kanyang huling hantungan.